Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Diretso na kagad tayo dito sa comment po ni Dear Laraneta. Ang sabi niya, ang mga kasama ko ang binili nila pang malakasang SUV, Fortuner, Montero, Innova, o Fortuner, ayun, tapos Montero, tapos Innova, nandun yung binubuo ni Paring Jun. No? Ang sabi po niya, pero ako, ang binili ko, Toyota Rush. Ang laki na ng naipon nila sa gastos, mahigit 20,000 kada bisita sa kasa sa loob ng 7 taon. Sa Toyota Rush ko, DIY lang ako, 3.5 liters na oil change kada 6 months at 2 beses lang bumisita sa Toyota. Kaya napakatipid ng gasoline engine. Hanggang ngayon, parang bago pa ang makina. Talagang kung ikukumpara, ang isang gasoline or petrol petrol engine sa isang diesel engine unit, mas matipid po talaga ang maintenance sa mga gasoline engine. Ngayon, nung araw, ang gasolina talagang napakalaki ng presyo ng fuel ng gasolina kumpara sa diesel. Napakalayo talaga ng diferensya nila. Kaya lang ngayon, mas mahal na yung diesel fuel sa gasoline fuel. Kaya talagang mararamdaman mo ngayon na ito palang mga petrol engine na yan o petrol cars na yan ay talagang mas makakatipid ka. Lalo na't ibabase mo pa yung maintenance ng sasakyan. Sa gasoline engine, katulad nitong Camry ko, 4.5 litro lang ang capacity ng langis nito. Ito naman, ang mga i-maintain mo lang, yun nga, yung change oil niya na every 6 months, tapos palit din ng air cleaner. Pakicheck mo na rin air cleaner pala nito. Kasi ngayon, pina-PMS ko na itong aking Camry kasi may naramdaman din akong problema. Ipapakita ko po sa inyo. So, i-check mo yung air cleaner. Yan yung mga chine-check natin. Spark plugs, naipacheck ko na rin yung spark plugs niya nung nakaraan kay Christian. Pero dahil nga po sa ito na, nagka-problema, itong shock mount dito, umingay siya. So, pinapalitan ko ng shock mount. At ito po, yung pinagpalitan na pyesa. Nasira po talaga. Ayan, wasak na wasak po itong shock mount na to. Ayan, oh. Kaya po umuuga-uga yung shock natin. Kaya umiingay. Mula nung nabili ko to, hanggang ngayon hindi ako nagpapalit ng coolant. Kumpleto pa rin naman siya dahil maganda ang cooling system. So malinis yung makina ko kasi ang mga gasoline engine, pag talagang naingatan mo yan, na walang mga tagas-tagas ng langis, talagang ganito ang makikita mo, malinis. No, yung makina. Siyempre, aalagaan talaga po natin yan. Ayan, no, tulad nito, palit na po ito, papalitan mo na. Kasi may nararamdaman din akong sinok nito. So, pagka sinisinok ang engine nyo sa gasoline engine, na inapakan mo na yung accelerator mo, bakit parang may delay? Kasi nga, nare-restrict yung pasok ng hangin. Kaya ayan, magpapalit ngayon ako ng air filter element. Dito pong sa Camry na to. Kaya lang mga kapatid, hindi natin kasi maiko-compare din itong gasoline engine dito sa mga diesel engine. Ang gawin natin ito. I-compare natin itong mumurahin na sasakyan dito sa mamahaling sasakyan. Ayan, si Montero at saka si Crosswind. Yung iba, talagang pagka itong Montero, ang ipapa-PMS mo, katulad nito, nag-general overhaul po kami ng engine nito. So, ibababa mo lahat yan. Ang general overhaul nitong mga ganitong klaseng makina, malaki talaga ang magagastos mo. Mahal kasi ang pyesa ng mga diesel engines. Ang langis nito, mas marami kumpara diyan sa sa Crosswind na to. Ito, 4.3 liters lang to. Samantalang ito, halos 7 litro ang langis nito. So, doon pa lang makikita mo na kapag ka talagang medyo mamahalin ang binili mong sasakyan at ikukumpara mo dito sa sasakyan na mas mura, no, itong Crosswind na to, mas malaki ang matitipid mo talaga sa maintenance. Ngayon si Dare, na kinumpare niya kasi yung kanyang Toyota Rush doon sa biniling mga SUV ng mga kaibigan niya, talagang malaki ang maintenance nitong mga ganitong mga diesel engine na SUV. Lalo na kapag ka naluluma. Si Toyota Rush, ang issue lang yan, marami kaming nagawa dito, ang mga nagiging issue lang yan ay yung kanyang transmission. Si Rush kasi parang yan din naman si Avanza. Kaya lang dahil sa maliit lang ang built ni Toyota Rush, ang nangyayari naman dyan, pinupuno ng sakay, nung iba, pinanggagrab, pinangtataksi, napepersa ngayon yung kanyang transmission na maliit din. Kaya since itong si Dare, personal lang niya sigurong ginagamit yung sasakyan niya,
at siya pa yung nagdi-DIY sa mga problema, meron siyang background sa pagmemekaniko, talagang malaki ang matitipid niya. Itong si Crosswind, mas gusto ko nga kung puro crosswind na lang ang gagawin namin itong mga sportibo eh. Kasi kayang-kaya ng mga mekaniko namin dito yan. Wala naman tong computer box. No, wala kang i-scan dito. Yung makina nito, basic na basic kahit yung turbo niya. Ngayon, hindi rin naman gumagastos ng malaki yung may-ari nitong mga sportibo na to dahil nga po, mas mura naman talaga ang pyesa nito kumpara doon sa pyesa ni Montero at saka ni Fortuner. Kaya kung meron kang sportibo na ganito na makinis pa, na maintain mo, panalo ka doon. Mas malaki naman ang natitipid ni Sportivo kaysa kay Toyota Rush. No? Kasi si Sportivo, talagang sobrang tibay ng makina nito. Ang medyo downside lang talaga ni Sportivo ay yung kanyang mga suspension parts, lalong-lalo na yung upper arm suspension. Na dahil sa mahinang klase, yung ginamit ng Isuzu dun sa kanyang upper arm suspension na bushing, ilang linggo mo lang gamitin, 2 buwan o 3 buwan, nasisira yung goma at nagkakaroon yon ng side effect doon sa ganyang gulong, kaya nababago ngayon yung alignment ng gulong at mabilis sumira ngayon. Mabilis na pupudpud yung gulong niya. Pero kapag sumakay ka naman sa Sportivo, napakasarap ng ride nito. Hindi mo nga lang talaga makukuha yung speed at power nung mga Montero na yan at itong Fortuner na ginagawa dito. So kanya-kanya yan ng galing, no? Si Sportivo, matibay, kahit saan mo dalhin, kahit saan lupalop ng Pilipinas mo dalhin, may mabibili kang pyesa at talagang madadala ka kung saan man lugar yon. Samantalang si Fortuner at si Montero, kapag nandoon ka sa mga liblib na lugar at doon ka nasiraan, naku, mamumroblema ka kung saan ka kukuha ng pyesa. At siyempre, naka-electronics na yan, naka-computers na yan, kung mapupunta ka sa mga shops, sa mga probinsya na hindi nila alam gawin yan, hindi nila kayang gawin yan, may standby ka doon. So, yun yung ibinabase lamang natin, itong Sportivo na sabi nga natin na mura lang kumpara dito sa mga SUV na yan. Kaya kung akong tatanungin sa mga bagong magsasasakyan, no, gusto nyong bumili ng bagong sasakyan, huwag kayong bumili ng segunda mano na electronics, no, na mga SUV, tapos maloloko pa kayo, tad-tad na problema ang mangyayari sa inyo. Katulad ng Montero na yan. No, iyan ay nabili lamang nila, second hand, ang dami nang naging problema at ngayon nga nag-general overhaul po kami ng kanyang makina. Bago lang ding nagmay-ari yung bumili nito ng sasakyan, kaya puro problema nang inabot niya. Wala na siya ngayong masisi pa. Ngayon puntahan ko, itong Fortuner na to, ito po ay galing pa ng Pangasinan at ito binababa na ni Rudy yung EGR nito. Sariwa pa naman yung sasakyan. Kaya lang, ito po ay 13 years na, 2013 model na Toyota Fortuner, hindi pa nagpalit ng timing belt. Pinadala dito sa pamangkin niya, pero ito po ay taga-Pangasinan pa yung may-ari, si Sir Pido Tumeldan. Ang sabi niya, ako na raw ang bahala. Yun lang ang masarap. Ako na yung bahala. Pero sana, meron ako na experience na ganyan. Ako nang bahala. Ngayon, nung pinagtatanggal na namin yung mga piyesang may problema, nagka-problema ako. Kaya ito, nilagay ko na sa vlog. Sir Pido Tumeldan, kakalasin na namin yung mga napag-usapan natin na timing belt. Ayan, binubuksan na ni Rudy. Kahit na medyo maganda pa to, kailangan na ring palitan dahil umabot na siya dun sa due date niya. 13 years na to. Ang tinakbo niya ay 83,389 na kilometers lang. Dapat palitan na rin natin yung timing belt para siguradong sigurado ka na. ATF, automatic transmission fluid, nagpalit na raw dati, pero hindi pinalitan yung filter. So, importante yun. Dapat sa 80,000 kilometers, magpapalit ka ng filter. Kahit sa kasa, ganun din. Palit ng filter, palit ng ATF. Ito po ay ang ginagamit nito na ATF ay yung WS na, no? World Standard na ATF. Ano pa? EGR cleaning at manifold. Ito, kinakalas na rin ni Rudy. Water pump. Ito, gusto rin ng may-ari, palitan na ng water pump. Ito naman ay prevention lang. Kasi 13 years old na itong unit, nabili niya rin lang naman ito ng segunda mano. So, hindi niya alam yung background. Kaya ang sabi ni Sir Pido Tumeldan, yung mga ganon na kailangan na mapalitan dahil ito ay tumakbo lamang ng 83,000 sa 13 years, ibig sabihin may mga panahon to na naka-standby lang. Kasi yung 13 years na yon dapat ay ito ay tumakbo na ng mga 130,000, no? Sa 10,000 kilometers per year na average. So palit na tayo ng water pump. Tensioner bearing,
palit na rin tayo. Tapos, sa pang-ilalim, i-check mo na rin. Nakalagay dito, stab link. Sira yan, sir. Sira. Sira yung stab link. Oh, yan, nakita na ni Rudy. Tapos, serpentine belt. Pinapalitan na nung nagdala yung si sir. Yung may nagdala, yung pamangkin niya. So, yan, mga kapatid, bakit ko to binring up, itong Fortuner na ito? Ito, after 83,000 kilometers, tapos sa 13 years na yung tinakbo niya, so ito ngayon yung PMS na gagawin ko. Medyo malaki po talaga ang magagastos. Kasi, hindi pa napalitan ng timing belt, hindi pa nalinis ang EGR, tapos yung mga pang-ilalim niya may problema. Kaya ito, medyo talagang malaki yung magagastos. Kung ikukumpara mo ngayon to, dito sa Vios na to, nasa na ba yung may-ari ng Vios na to? No? Ito, malaki na rin ang nagastos. Kasi mga kapatid, nabili niya lang to ng second hand. Pero, sa ngayon, ang tinakbo pa lang nito, nung ginamit niya, nasa 3,000 kilometers pa lang, kaso sira na yung transmission. Magkano ba bili mo dito? Ano po, 297,000. 297,000. Anong model ba to? 2016 po. 2016. Apo. Tapos hindi ka pa nakaka 10,000 kilometers na sira Wala pa po. Muna pa lang, siguro 4,000 pa lang pong tinakbo niya. tinakbo. Oo, tapos sira na transmission. Ano ba nangyari sa transmission nung unang dinala mo dito bago mo dalhin? Malakas po yung kaldag niya. Malakas yung kaldag, ano pa? Tapos, hirap siyang umarangkada. Okay. Sa mga pahon, wala siyang power. Wala siyang power. Wala siyang power. Oo. Tapos nung ginawa na namin, ni-rebuild na namin, okay na. Okay na po. Ano na naman yung pinagkakagastusan mo ngayon? Yung ano lang ngayon, yung water pump. Water pump naman ngayon. Tapos na yung issue ko sa transmission, Oo. kinabukasan yung water pump yung naman po. ano naman, coolant mo naman ang nag-leak. Opo. Kaya minsan nagdududa ako, baka ito pinang-grab kasi hindi mo rin alam Hindi no? ko rin po alam, wala po ang history. Oo, Kaya kasi po, nabili mo lang eh. Opo. Oo. Kaya po ang ano ko ngayon sa sasakyan na to, gusto ko siyang i-refresh yung ano niya. Kaso nga naman sakit maano lang ko talaga sa gastos. Oo, magastos lang. Pero hindi na bali eh. Taga rito ka lang naman, di ba? Oo. Pag may nararamdaman ka lang, dalhin mo kagad dito para hindi lumala yung Opo, problema. ganun po talaga. Oo, kaya nga sabi ko doon ngayon sa unang ano ko sa vlog ko, yung mga bago pa lang na magsasasakyan ngayon, wag silang basta-basta bibili ng mga sasakyan na hindi talaga alam. Kasi wala sila man lang maisasamang mekaniko. Pero alam mo, sa totoo lang, Brad, ikaw naman, tingin ko, may alam ka rin naman sa sakyan eh. Oo. Pero hindi mo naman malalaman yung tinakbo nito kung pinihit eh. Oo, totoo po yun. Di ba? Opo. Hindi mo malalaman. Kaya nasa ano na lang yan, nandun na lang sa kausap nyo. Kung talagang lolokohin kayo, lolokohin kayo. Yun ang problema natin. Inaisahan ako doon eh. Kasi nalaman ko to ng low power nung itinakbo ko ng Bicol. Tapos nung papunta ko pala ng Bicol, doon na ako nakaramdam ng ng mahina na. Mahina na. Oo. Sa awa ko naman ng Diyos, nakauwi naman ako ng ligtas. Pero ngayon, matagal na rin naman nung na-rebuild natin to. Kumusta? Ayos naman po. Bumalik na talaga yung lakas niya. Oo, bali lahat ng paaw na kalsada talagang Kayang-kaya na. Oo, talagang Bicolano ka ba? Opo. Nakabalik ka na ulit sa Bicol, di pa? Hindi pa. Puro susubukan mo norte naman yung naging takbo ko, puro norte. Sa okay naman talagang wala. Okay na. So, naayos na yung problema doon sa transmission. Ayos na po lahat. Ayun, kasi kaya ko ito kinausap, sabi ko nga, yung nag-message sa akin, ipinagmamalaki niya na matipid talaga ang maintenance sa mga gasoline petrol engines kumpara sa mga diesel engine. Totoo naman yon sa isang banda. Kung talagang maingat ka lang din sa pag-aalagaan ng sasakyan mo. Dapat talaga alagaan. Katulad mo, may naramdaman kang tumatagas yung coolant, pinayos mo kagad. Opo, dapat Yung iba kasi pinababayaan, tapos naputukan ng hose o lumakas talaga yung tagas ng coolant, nag-overheat, ayan na, simula na ng malaking problema. movie po yun. Malaking gastos yun. Yung Honda City nung anak ko yan, tingnan nyo po yan. Nako, bago ko ibigay sa anak ko yan, bugbog na bugbog yan eh. Hindi mo nga bibili niya ng magandang presyo eh. Pero dahil sa metal year tayo, may pintor tayo, may magaling tayong latero, tignan nyo naman ang naging itsura ng Honda City. Diba? Katulad din itong Toyota Vios mo. Ang kinis-kinis itong Toyota Vios. Diba? Pero hindi mo alam, sira pala transmission. Sira pala yung ano niya. Ate, parang natukso ka ng bilin to. Ha? Opo, parang gano'n na rin ako. Kasi Nung nakita mo siya. Kasi nung unang gamit ko talaga namang siya eh. Wala akong maramdaman na mahina sa power eh. Sa transmission eh. Nung inakat ko napunta na po ako ng Bicol. Doon Doon ako siya bumigay. Ayun. Yun ang masaklap. Diba mga kapatid? Ako kahit paano, itong luma akong sasakyan, Toyota Camry, nasira yung shock mount, pinayos ko kagad. Ang mahirap doon, pagka hindi mo inayos yung sirang shock mount, mawawala sa alignment, mawawala sa camber, pati yung gulong mo,
Hindi magiging pantay ang kain. Siyempre, lalaki ngayon ang gastos mo. Kaya, pag may naramdaman kayo, ipaayos nyo po kagad. No? Panalo sa ngayon, yung may mga petrol engine car, kasi mas mataas talaga ang presyo ng diesel. Tapos, tumaas din ang presyo ng langis. Tapos sa diesel engine cars or mga SUVs, mahal din talaga ang pyesa kung ikukumpara mo sa mga ganitong sedan. Kaya doon ngayon nagkakaroon ng advantage itong mga ganitong mga digasolina na sasakyan. Ito ngang ito pakita ko sa iyo, bro. Ito yung Starex na ipinakita ko nitong mga nakaraang vlog ko na nasira nga yung water pump. Ngayon na-assemble na namin ito. Yan, nakakabit na yung kanyang timing cover. Tapos niyan, lilinisin na to. Hindi ko muna yan pinalinis kasi nga naka-open siya. Yung dumi, papasok pa dun sa loob. Pero ngayon, lilinisin na namin to. Ay bago itong radiator na gagamitin natin dito sa Starex. Ayan. Sigla na, lakas. Sipag to si, anong pangalan mo? Si Rex. O yan, mga kapatid, bagong-bago yan. Ha? Tignan nyo naman. Automatic transmission, kaya meron dito. Yung dadaanan ngayon ng ating ATF para palamigin dito sa kanyang oil cooler. Ayan, no? Kaya, no? Bulok na bulok, no? Oh. So, bago natin buuin to, kailangan mapalitan din talaga yung radiator. Ngayon, napakamahal. Ikaw, ang pinalitan mo, water pump. Ito, dito pa lang sa radiator, mahal na. Tapos talaga sa labor nito, malaki ang magagastos. Pero nagsimula lang ito doon sa fuel pump. Kaya lang nasilip na namin yung problema. Di ba? Ito kasi mahirap i-DIY. Kung meron kang Starex, talagang mas palagi ka sa talyer pupunta. Kasi mahirap i-DIY yan. Samantalang itong sa mga kotse. Ito po kasi ay nagpa-convert na ng rack and pinion. Ayan, tingnan nyo po. Rack and pinion na po ang gamit nito. Hindi na to gearbox. Kaya ang handling nito, ito yung 0-0, walang wego. Hindi katulad ng gearbox, pinipihit mo na, hindi pa sumusunod yung gulong. Kasi talagang malaki ang clearance noon, malaki ang wego noon, at napakadelikado sa high speed. So itong sportivo na to, naka-rack and pinion na siya. Pakita mo nga i-zoom in mo. Ayan. Okay. Brand new na rack and pinion yan. Conversion namin. Pero ito, hindi ito yung mga simpleng conversion lang pati yung mga bracket nito, maganda to. Pakita natin yung mga brackets na ginawa ni Engineer Tolitz dito. Ayan tignan nyo mga kapatid, napakatibay po niyan. Di ba? At ang rack and pinion po na ginamit dito mga kapatid ay yung mga rack and pinion na inilalagay din dito sa ganitong mga Montero. Tignan nyo, yung laki ng Montero na to saka yung laki ng crosswind na to, parehas yan. Mas malaki pa nga mga gulong nito Pero yung rack and pinion na to ay dito po nakakabit sa mga ganitong klaseng Montero. Brand new po na binibili po namin yan. Kaya tulad nga po ng sinabi ko kanina, kung meron kayong mga sportivo, mga crosswind, huwag niyong basta-basta ile-let go yan dahil sa mga panahong ito, yan ang talagang kailangan nyo. Low maintenance, madaling ayusin, kahit sabihin mo ngang sira-sira na, nakatulad nung UV Express doon na i-restore namin dahil napakarami po ng pyesa nito, marami rin tong surplus na mabibili, marami ring mga pinaparts out to, kaya hindi ka mamumroblema kapag ikaw ay mayroong sportivo. Mga kapatid, ito po yung Toyota Revo na ibinlag ko nung nakaraan na sira yung makina, in-overhaul namin. Pero dahil nga sa sira-sira rin yung cylinder head nito, ito po, bumili tayo ng brand new na cylinder head. Ayan, brand new na po yung nakakabit dito. At na-overhaul na nga po namin at paandarin ko ngayon. Ito po yung mga lumang sasakyan na worth keeping po talaga to. Dahil nga po, mababa lang naman yung makina nito, 1.8 lang to na makina. 7K, ngayon itong kailangan ngayon ng mga tao dahil nga dito sa atin ang sasakyan ay necessity, hindi luxury. Sige nga, start mo nga pinsan. Sige. Ayan. Maandar na po. Tahimik na po yung makina nito, hindi katulad dati nung dinala dito, katok po ito. Maganda yung minor niya. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aking channel. Bago ako matapos, mga kapatid, meron lang akong babasahin. At ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat dahil po sa mga patuloy na nanonood ng aking vlogs. Ito po, matagal na po itong nanonood ng vlogs ko. Totoo po yun. Ito pong sabi niya, bakit nga ganun? Pati ako napapansin ko sa sarili ko.
hindi na kompleto araw ko pag hindi ako nakapanood ng video ni Otto Ranz. Hindi daw po nagiging kompleto ang araw nila. At yung iba nga po, na hindi na sila makakatulog at talagang dinadamihan pa nila yung panunood ng aking mga vlogs. Salamat po sa inyo. Syntax error, sana i-message mo naman sa akin ang buo mong pangalan, pati ang Facebook account mo para mabati naman din kita ng personal. Mga kapatid, maraming salamat sa INC Iglesia ni Cristo. Happy 112 year anniversary po ng Iglesia ni Cristo. Magandang hapon po sa inyong lahat.